Isa po sa mga digital currencies na pinag-uusapan ngayon ay si Picoin. Matapos po itong magkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang presyo. Kamakailan lamang po kasi ay opisyal na inilaunch ang Pi Network Mainnet na siyang nagbigay daan upang ang Picoin ay matrade sa mga malalaking exchanges tulad po ni OKX at saka Bitget. Ngunit matapos po ang initial price surge, biglang bumagsak ng 30% ang presyo nito. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung bakit bumaba ang presyo ng Picoin, ano ang maaring mangyari sa hinaharap, at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Pi Network at bakit po mahalaga ang kanyang mainnet launch. Ang Pi Network ay isa po itong blockchain-based cryptocurrency project na naglalayong gawing mas accessible sa publiko ang digital currency. Sa loob po ng 6 na taon, maraming Pi users o tinatawag na pioneers ang nagmina ng kanilang Pi coins gamit ang kanilang mobile phones nang walang kailangang malaking investment. Ngunit dahil nasa test phase pa ito, hindi maaring i-trade o gamitin ang Pi coin sa totoong mundo. Ngayon dahil po sa mainnet launch, nagkaroon na ng pagkakataon ng mga users na i-migrate ang kanilang naminang Pi coins sa main blockchain. Ibig sabihin ay maaari na po itong i-transact, ipambayad sa negosyo, at higit po sa lahat ay maaari nang i-trade sa mga malalaking cryptocurrency exchanges tulad po ni OKX at saka Bitget. Ngayon ay bakit po bumagsak ng 30% ang presyo ng Picoin? Noong unang araw ng listing ng Picoin, tumaas po ang presyo nito sa $1.4 at sa ilang platforms ay umabot pa ito sa higit $2. Pero matapos po ang ilang araw ay bumagsak po kaagad ito sa $1.18 na halos 30% na pagbaba mula po sa peak price nito. Ngayon ay bakit nga ba nangyari ito? Una ay dahil marami pong users ang matagal nang naghihintay na matrade ang kanilang Pi coins. Marami po agad ang nagbenta upang mag-cash out ng kanilang kita. Kapag mas marami po ang nagbebenta kaysa bumibili, bumababa po ang presyo nito. Pangalawa po ay maraming traders ang nag-expect na mas mataas ang magiging presyo ng Pi coin sa pagitan po ng $100 hanggang $500. Ngunit hindi po ito nangyari. Dahil dito ay nawalan ng tiwala ang ilang investors at nagdesisyon po silang ibenta na lamang ang kanilang coins. Pangatlo, bagamat maganda po ang pangako ng Pi Network, marami pa ring tanong kung paano po ito magiging sustainable sa hinaharap. May mga nag-aalinlangan kung tunay nga itong magiging isang matagumpay na cryptocurrency o kung mauuwi lang sa hype. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari sa presyo ng Picoin? Maraming mga Picoin holders ang naniniwala na ang presyo po nito ay maaaring tumaas muli sa hinaharap. Isa sa mga dahilan ay ang staking, kung saan maaaring gamitin ng mga users ang kanilang Pi coins para kumita ng passive income sa pamamagitan po ng pag-lock ng kanilang assets sa network. Sa isang post sa X, dating Twitter, meron pong isang user ang nagkomento. Yan, sabi niya ay hindi raw po niya ibebenta ang kanyang Pi coins na kanyang pinaghirapan sa loob ng 6 na taon sa halagang $2 lamang. Ayan, si XRP ay nasa $2.5 kahit may 60 billion supply. Ang 100 million supply ng Picoin ay nangangahulugan na mas mataas pa ang tunay na halaga nito. At ayon sa kanya ay hindi daw siya magbebenta hanggat hindi umaabot ang presyo nito sa $50 per Pi. Ngayon ay mayroon ding ibang analyst na nagsasabi na maaring mapasama ang Picoin sa top 10 cryptocurrencies kapag nagpatuloy ang adoption nito sa iba't ibang negosyo at saka mga serbisyo. Ngunit syempre ito ay spekulasyon pa lamang at kailangan pong pag-aralan ng mabuti. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay Picoin.
Ayan. Para sa atin ay maraming bagay po ang kailangan po nating isaalang-alang bago po tayo magdesisyon kung mag-i-invest or magte-trade tayo kay Picoin. Una ay dahil bago pa lamang ang Picoin sa market, mataas po ang volatility nito. Pwede po itong tumaas o bumaba ang kanyang presyo sa loob lamang ng ilang oras. Pangalawa, kung ikaw naman po ay isa sa mga pioneers na nagmina ng Picoins noon pa, maring mas makakabuti kung hintayin mo muna ang pag-develop ng ecosystem bago po ibenta ang iyong assets. Pangatlo, lagi pong tandaan na sa crypto trading, hindi po sapat ang hype o kasabihan ng ibang tao. Mas mainam po na pag-aralan ang buong project bago po magdesisyon. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay nananatili pa ring kontrobersyal ang Picoin. Ang pagbagsak po ng presyo nito ay hindi nangangahulugan na tapos na ang project. Sa katunayan ay marami pong crypto projects ang dumaan sa matinding volatility bago po ito tuluyang lumakas sa market. Kaya kung ikaw po ay isang long-term believer sa Pi Network, maaring hintayin mo ang pagbuo ng mas matibay na use cases at saka adoption ng coin. Ngunit kung nais mo lamang mag-trade o kumita mula sa short-term price movements, siguraduhin mong handa kang harapin ang mataas na risk na kaakibat nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.